Sa utos ng Dragon King, kailangang lumaban ng batang dragon laban sa isang adult dragon para patunayan ang lakas nito, isang laban para mailigtas ang sarili niyang ina. Bago pa man makagalaw ang batang dragon, bigla na lang bumuka ang napakalaking bibig ng kalaban at nilamon siya ng buo. Isang mabilisang tagumpay, ramdam ng adult dragon ang labis na kasiyahan. Akala niya'y nakatulong siya sa Dragon Clan sa pag-alis ng isang kahihiyan. Tumango ang mga nakapaligid na adult dragons, puno ng pride ang mga mukha. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Habang nilalasap ng adult dragon ang kanyang tagumpay, bigla siyang nakaramdam ng matinding kirot. Parang nagliliyab ang buong katawan niya. Napasigaw siya sa sakit at mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang bugzo ng pulang apoy. Napahandusay siya sa lupa, nagpupumiglas sa sobrang sakit. Humingi siya ng tulong. Buhay pa siya. Pinupunit niya ako sa loob. Pero walang isa mang dragon ang lumapit. Malinaw ang utos ng Dragon King, kailangan siyang manalo mag-isa. Tahimik ang lahat habang pinapakinggan ang mga huling sigaw niya. Hanggang sa isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Sumabog ang katawan ng adult dragon at mula sa loob, lumabas ang batang dragon. Basang-basa sa dugo pero nagliliyab ang mga mata sa tuwa at tagumpay. Lumipad ito paitaas, sabik na sabik sa pagkapanalo. Hindi makapaniwala ang mga adult dragons sa nasaksihan. Isang maliit na nilalang na may ganoong lakas. Tahimik silang lahat. Bumaba ang batang dragon sa harap ng Dragon King, puno ng pag-asa ang tingin. Sandaling pinagmasdan ito ng hari, tapos tumango. Simula ngayon, isa ka ng opisyal na miyembro ng Dragon Clan. Maaari ka nang manatili sa Dragon's Lair. Halos mapatalon sa tuwa ang batang dragon. Pero higit pa sa tagumpay, ang tanging gusto niya ay buhayin ang kanyang ina. Itinuro ng Dragon King ang isang dambuhalang puno sa gitna ng bulkan, ang World Tree. Dalhin mo ang ulo ni Phylas, utos ng Dragon King. Pagsamahin mo ito sa mga ugat ng World Tree at hubugin bilang isang wooden dragon. Iyan lang ang paraan para buhayin siya. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, si Lin Tian ay nagsasagawa ng simulated battle gamit ang kanyang system. Matapos ang labanan, lumabas ang summary ng resulta. Ginamit mo ang terrain ng kuweba, nagtayo ng traps, at maayos na nagplano ng depensa. Sa tulong ng mga goblin at vampire, matagumpay mong naitaboy ang mga sumalakay. Pero maraming miyembro ng tribo ang nasakripisyo para makamit ang tagumpay. Kinalabasan, total victory. Evaluation, 8100S. Reward, dagdag 80 life points. Isang araw lang ang simulation pero nabigla si Lin Tian sa naging resulta. Para maprotektahan ang tribo, kailangan pa niyang mas maging maingat sa susunod. At dumating na nga ang totoong laban. Dahil sa maingat na pagpaplano, napagtagumpayan ng Goblin Tribe ang labanan. Lahat ng adventurers ay napatay. Nagtambak ang mga bangkay sa buong paligid. Pinakakakilakilabot sa lahat ay ang eksenang nilalapan ng mga goblin ang laman ng mga adventurer, dugo sa lahat ng direksyon. Kahit sinong makakita nito ay manganginig sa takot. Nakatayo si Lin Tian sa itaas ng dugo't bangkay, tahimik na pinagmasdan ang tagpo. Tagumpay nga, pero malaki ang kapalit, maraming high-rankang goblins ang nasawi. Ngunit dahil sa dami ng adventurer corpses, mabilis na nag-evolve ang goblin giants at naging heroic grade warriors, pinalalakas palalo ang buong tribo. Pagkatapos lumunin ang laman ng mga adventurer, umabot sa level 50 ang mga goblin at nag-evolve sa iba't ibang anyo. Goblin Glutton Strength, 1100. May exclusive skill na Shield Bearer Gluttony, na nagpapalakas habang mas marami ang nakakain. Goblin Hammer Strength, 1700. May skill na Hammer Fury para sa malalakas na explosive attacks. Goblin Shadow, Strength, 1200. Pinaka-unique. May skill na Razor Hand, na pang-assassination at kaya tumagos sa armor. Hindi lang brutal ang dahilan kung bakit kinatatakutan ang mga goblin. Nakakakilabot din ang paraan nila ng pag-level up, kailangan nilang kumain ng laman, kahit sarili nilang uri o ibang nilalang. Malayo ito sa mga tao, na kailangan lang talunin ang kalaban para lumakas. Ang tanging taong nakasaksi ng madugong eksena ay si Loader. Nanginginig ang buong katawan niya habang pinapanood ang lahat. Hindi niya inakalang ang simpleng Goblin Tribe ay kayang maging ganito kabangges. Sa pinakaloob na bahagi ng kuweba, mahinahong naglalakad si Lin Tian, nang harangin siya ni Lily.
Ngumiti ito at nagsabing, ang tagal ko nang dinasiyahan sa pag-inom ng human blood. Ikaw talaga, napakalakas. Bilang pasasalamat, nag-alok si Lily na magpadala ng tao sa City of Light para mang-alap ng impormasyon tungkol sa kilos ng Sword Saint. Nagulat si Lin Tian sa sinabi ni Lily, pero isang bahagyang ngiti lang ang isinagot niya. Aasahan ko ang balita mo, sagot niya. Mabilis namang nagulat si Lily. Ayon sa pinakabagong impormasyon, matapos mabalitaan ng Sword Saint na naubos ang daan-daang adventurer sa Goblin Cave, agad siyang umalis sa City of Light. Plano niyang buuin ulit ang dati niyang grupo, mga legendary hunters, para kalabanan ka. Wala ni Katie Ting nakaba sa mukha ni Lin Tian. Sa halip, mukhang natuwa pa siya. Sa wakas, makakalabas na rin ako. Makakahinga ng sariwang hangin. Napatingin si Lily sa kanya, gulat na wala man lang takot sa itsura ng binata. Bigla silang nabulabog ng isang goblin na nagmamadaling pumasok. May mga sumalakay. Pagmasid sa labas, may papalapit na grupo ng mga goblin mula sa ibang tribo. Agad naging alerto si Lin Tian. Nagtaka siya kung saan nanggaling ang mga ito, dahil sa pagkakaalam niya, wala nang ibang tribo sa loob ng 100 milya. Lumabas siya para mag-imbestiga. Napansin niya agad ang kakaibang pagkilos ng grupo, coordinated at kabisado ang paligid. Dito niya natiyak, sila ang dating may-ari ng kuweba. Ang leader ng grupo ay isang level 50 beast goblin na may stats na HP, 750, Strength, 240, Defense, 230, Overall Strength, 800. May mga skills itong Blood Beast at Tiger Bite, at gamit nito ay Bone Staff at Leather Armor. Pinagmamadali ng Goblin Leader ang kanyang mga kasamahan, parang may hinahabol silang oras. Tahimik lang si Lin Tian habang pinagmamasdan ang mga ito. Kita sa mata niya ang malalim na pag-iisip. Isang hero type na goblin. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong klase dati, pero kahit ganito kalakas, captain lang siya. Anong tribo kaya galing to? Pagharap sa kanyang mga goblin, malamig niyang inutos, maghanda na. Hulihin ang leader ng buhay. Huwag hayaang may makatakas. Malamang mga scout lang sila ng mas malaking tribo. Sumagot ang isa sa mga goblin na may kumpiyansa, walang problema yan, kami nang bahala. Samantala, habang tumatawid ang invading goblin group sa isang maliit na sapa malapit sa talon, biglang huminto ang kanilang leader. Naging alerto ito, napansin ang banayad na amoy ng dugo sa hangin. Hindi ito naamoy ng mga low-level goblins, pero ang babala ng leader ay sapat na para mapahinto ang buong grupo. Nagmasid siya sa paligid. May sugatang nilalang sa loob ng kuweba. Isang biglaang bonus to, maghanda na para sa salusalo. Hindi pa man siya tapos magsalita, bigla na lang siyang napasigaw sa sakit. May mananipis pero malalalim na sugat na lumitaw sa buong katawan niya, dahan-daang dumadaloy ang dugo. Isang heroic rank goblin ang lumitaw, kasing bilis ng hangin, hawak ang matalim na blade. Tumayo ito sa harap ng leader. Agad nagtipon-tipon ang mga kasama nitong goblins para ipagtanggol ang kanilang captain. Captain, kami ang bahala, pero bago pa sila makagalaw, isang dambuhalang kamay na may matutulis na kuko ang lumabas mula sa likod ng talon. Sa ilang segundo, isang higanteng goblin ang lumantad, punong-puno ng muscle, at ang mga matay kumikislap sa bangis. Hinablot nito ang isang maliit na goblin at pinunit ang katawan sa isang iglap, dugo at laman ang nagsiliparan, dahilan ng gulo at sindek sa grupo. Nagkawatak-watik ang formation, at ang mga maliit na goblin ay nagsitakbuhan sa takot. Pero biglang yumanig ang lupa. May matutulis na spike na sumulpot mula sa ilalim, tumagos sa katawan ng mga nagtatakbuhang goblin. Isa na namang mutated goblin ang lumitaw, gamit ang kanyang natatanging kakayahan, isang tunay na malagim na eksena. Isang goblin lang ang nakaligtas. Takot na takot itong tumakbo habang iniisip, kailangang makarating ako sa Lord. Nasakop na ang kuweba, pero bago pa ito makalayo, kalmadong tinaas ni Lin Tian ang hawak niyang crossbow. Isang matulis na whoosh ang umalangaw-ngaw, tumagos ang palaso sa hangin at tumama diretso sa ulo ng tumatakas na goblin. Nang makita ng goblin captain kung paanong pinatay ni Lin Tian ang buong grupo niya na parang wala lang, nanlaki ang mata niya sa gulat. Paano? Sa pagkakaalala ko, ang lugar na to dapat ay puro low-level goblins lang. Gusto sana niyang lumaban pa, pero bago pa siya makagalaw, biglang nagdilim ang paningin niya at nawala ng malay.
Gamit ang system, nalaman ni Lin Tian na ang Beast Goblin ay nalasan ni Gubudi. Pagkamulat ng Goblin, nakita niyang nakakadena na siya sa loob ng isang interrogation room. Galit na galit siya, pumiglas at sumigaw. Alis dyan, isang walang kwentang basura ka lang. May gana kang magsalita sakin. Maniwala ka, kakainin kita ng buhay. Sa halip na matakot, ngumiti lang si Lin Tian ng may halong pangungutya. Mukhang kailangan mo ng leksyon mula sa totoong mundo. Natawa ang Goblin Captain, hindi makapaniwala. Ha, ikaw, magtuturo ng leksyon. Sige nga, subukan mo lang. Isang sigaw ko lang, tapos ka na. Bilang isang hero-class Goblin, ni hindi siya natitinag sa presensya ni Lin Tian. Pero makalipas lang ang 10 minuto, umiyak na ito't nagmamakaawa. Patawad na, aaminin ko na lahat. Napangiti si Lin Tian habang tinitingnan ang kaawa-awang anyo nito. Ayan, ganyan dapat. Ngayon, sabihin mo, anong tribo ka galing? Saan matatagpuan ang tribo nyo? At bakit kayo nandito? Napahiya ang Beast Goblin habang nagsasalita. Ako ang squad leader mula sa Beast King Tribe. Nasa kanlurang bahagi kami ng Demonized Forest. Ang kuweba na to, dati tong tirahan ng chief namin. Pinadala kami rito para kunin ang isang importanteng bagay. Anong ranggo ng leader nyo? Tanong ni Lin Tian. Umiiyak habang sumasagot ang Goblin. Goblin Lord ang chief namin, pero malapit na siyang maging isang tyrant. Nang marinig ni Lin Tian ang salitang Goblin Tyrant, kinilabutan siya. Alam niyang ang ganitong klase ng nilalang ay kayang durugan siya ng isang pitik lang. Pero may sinabi pa ang Goblin. Pinaponte kami ng Lord dito para kunin ang isang napakahalagang kayamanan. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong hanapin mismo. Matapos ang ilang minutong paghahanap, may nakita si Lin Tian na singsing. Wala siyang inaksayang oras at agad niya itong sinuot. Lumabas agad ang info mula sa system. Crippled Demon Realm Ring Level 7. Kayang sumipsip ng kaluluwa ng mga target at itago ito sa loob ng singsing. Mas malakas ang kaluluwa, mas malakas. Ang enerhiya na nakuha, kailangan ng dugo ng target para ma-activate. Hindi inasahan ni Lin Tian na may ganitong kayamanan sa kuweba. Habang nakangiti siya sa tuwa, napansin ng Beast Goblin ang itsura niya at agad nataranta. Nasabi ko na ang lahat. Nakuha mo na ang kayamanan. Pwede mo na ba akong palayain? Ngunit biglang hinawakan ni Lin Tian ang palso ng Goblin. Nang inig ito sa takot, anong gagawin mo? Para masubukan ang kapangyarihan ng singsing, pinutol ni Lin Tian ng bahagya ang balat ng palso ng Goblin at kinuha ang isang patak ng dugo. Pagdampi ng dugo sa singsing, agad itong kumislap at lumitaw ang isang dambuhalang berdeng kaluluwang kamay. Hinablat nito ang kaluluwa ng Goblin mula sa katawan nito. Isang desperadong sigaw ang umalangaw, at bumagsak ang katawan ng Goblin, wala ng buhay. Naramdaman agad ni Lin Tian ang pag-agos ng bagong lakas sa katawan niya. Kasabay nito, lumabas ang notification. Overall strength dagdag 20. Bagamat maliit ang nadagdag, alam ni Lin Tian na kung mas malalakas na kaluluwa ang makuha niya, mas malaki ang makukuha niyang kapangyarihan. Pero habang iniisip niya ang lakas ng Beast King Tribe, nagsimulang mabahala si Lin Tian. Alam niyang mas malakas pa ang mga ito kaysa sa buong human stronghold. Kahit napatay niya lahat ng intruders, siguradong may darating pa. Isang mapangahas na ideya ang sumulpot sa isip niya, pwedeng gamitin ang galit ng Beast King Tribe laban sa sangkatauhan. Habang nag-iisip kung paano niya maisa sa katuparan ito, may pamilyar na boses na narinig mula sa likuran. Galing sila sa Beast King Tribe, di ba? Nagulat si Lin Tian, kilala pala ni Goblin Slayer ang tribo. Biglang seryoso ang mukha ni Goblin Slayer. Siyempre alam ko sila, huwag na huwag mo silang gagalitan. Isa sila sa mga puwersang nasasakupan ng Great Tomb. Pati ang Empire ay hindi sila hinahamon. Kahit ako, hindi ko kayang kalabanan sila. Kinabahan si Lin Tian. Anong meron sa Great Tomb? Bakit ganyan ang takot mo sa kanila? Napabuntong hininga si Goblin Slayer. Ang Great Tomb ang namumuno sa buong kanlurang rehiyon ng kontinente. Pati ang Cursed Forest ay kontrolado nila. At ang pinakamatinding balita, may level 12 tier na naninirahan doon, isang nilalang na tinuturing na world class. Tahimik na nakinig si Lin Tian, hindi takot ang naramdaman kundi pagkalito. Hindi pa rin niya alam gaano kalakas ang isang level 12 tier, hindi pa niya lubusang nauunawaan ang hierarchy ng mundong ito. Biglang may ideya siyang naisip.
Pinalaya niya ang kaluluwa ng goblin mula sa singsing at humarap kay Goblin Slayer. Gamitin mo ang dugo mo para bigyan siya ng utos. Inuutusan kitang ipabalik siya sa Beast King tribe. At sabihin mo sa kanya kung ano ang dapat iulat na ninakaw ang singsing. Si Lin Tian ay ngumiti. Pero hindi tayo ang may kagagawan. Sabihin niyang mga noble mula sa Empire ang nagnakaw. Nanlaki ang mata ni Goblin Slayer. Napuno ng malamig na pawis ang likod niya. Anong ginagawa mo? Gusto mong magkadigmaan ang Fair Oman family at Beast King tribe. Isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lin Tian. Na-set up na ang lahat, may bitag na at hostage na si Loader. At ngayon, uupo na lang siya sa tabi, habang nagkakagulo ang mga malalaking puwersa. Siya ang mag-aani sa huli. Kinabukasan, sa estate ng Count Faramon ng pamilya Faramon, kaguluhan ang bomb-alot. Si Earl ay pinapagalitan ng isang galit na lalaki. Walang silbi, kahihiyan lang ang dinala mo sa pamilya natin. Nakaluhod si Earl sa sahig, nagmamakaawa sa ama para sa kapatawaran at isang pagkakataong makapagpaliwanag. Ama, hindi basta-bastang goblin yun. Matatalino at sobrang lakas nila. Hindi talaga namin sila nakayanan. Nang marinig ni Count Faramon na patay na ang mahusay na sorcerer na si Gru at si Loader ay buhay pa, hindi na niya napigilan ang galit niya. May gana ka pang magsalita. Dalawang noble families gaya natin, tinalo ng mga goblin. Nakakahiya. Pinagtatawanan na tayo ng lahat. Goblin lang, hindi mo pa kaya. Anong silbi mo sakin? Nanginginig si Earl sa takot, patuloy sa pagmamakaawa. Pero nang marinig niya ang salitang, goblin, biglang sumagi sa isip niya ang mukha ni Lin Tian. Nang inag ang buong katawan niya, nang hina ang tuhod, bumagsak sa sahig habang hawak ang ulot umiiyak. Ama, hindi mo naiintindihan, yung goblin na yun, nakakatakot talaga siya. Sa nakita niyang kahihiyan ng anak, tuluyan nang sumabog sa galit si Count Faramon. Kaiya-hiya, lumayas ka. Sa sandaling yun, may narinig silang mga yapok mula sa malayo, kasunod ang isang mapanuyang boses. Count Faramon, kailangan ba talagang ganito kagalit? Ang bagong dating ay walang iba kundi si Count Starmon, ama ni Loader. Pasok siya sa Grand Hall na may ngising tagumpay habang tinitingnan si Earl na nanginginig. Nandito ako para mag-alok ng alyansa. Hindi natin pwedeng palampasin ang ginawa ng mga goblin. Mukhang hindi pa rin nawawala ang galit sa mukha ni Count Faramon. Pinagkatiwalaan na to ng hari. Ipinadala na ang Sword Saint para dito. At ayon sa batas ng kaharian, ang mga nobles na rango V pataas ay hindi pwedeng magpadala ng sundalo ng walang pahintulot. Ngumisi lang si Starmon, at kalmadong sumagot. Faramon, sobra kang umaasa sa utos ng hari. Kung maghihintay lang tayo, hindi ba't lalo tayong bababe ng tingin ng hari? Simple lang naman kumbansihin siya, ipaulat lang ni Earl ang sitwasyon tungkol sa mga goblin, at pagkatapos pareho tayong magpadala ng tig-1,000 sundalo. Tumunog sa buong hall ang mga salitang pon ng kumpiyansa. Kung gusto nating makamit ang dakilang bagay, kailangan nating maghangad ng dakilang layunin. Nagtinginan ang mga noble sa ilalim ni Faramon, tila pinag-iisipan kung posible ang plano. Nanatiling tahimik si Count Faramon, nakapikit at malalim ang iniisip. Naiintindihan niya ang motibo ni Starmon, gamitin ang sitwasyon para sirain ang reputasyon ng pamilya niya. Pero, hindi rin niya pwedeng palampasin ang pagkakataong to. Sa huli, napagpasyahan niyang si Earl na ang mag-uulat sa hari. Samantala, sa Beast King tribe, ang Wild Goblin na katatapos lang mag-ulat ay isa ng malamig na bangkay. Mula sa anino, unti-unting lumitaw ang isang dambuhalang ulo na may matatalas ng ngipin. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses nito. Ipatawag ang hukbo, atakihin ang mga tao, bawiin ang singsing ko. Ilang araw ang lumipas sa tribe ni Lin Tian. Biglang tumunog ang putok ng baril, kaya napapitlag at tinakpan ng mga goblin ang kanilang mga tenga. Samantala, halos mamatay na sa takot si Loader, ginamit siya ni Lin Tian para subukan ang accuracy ng baril. Hindi inakala ni Lin Tian na ganun kaepektibo ang baril na ginawa niya. Ang downside lang, mabilis maubos ang gunpowder. Gulat na gulat si Kasana sa kakaibang lakas ng sandata, at agad na gustong subukan. Kumapit siya kay Lin Tian, nakulat na nagpapaturo. Pero bago pa makapagsimula si Lin Tian, may isang goblin na biglang sumugod sa kuweba. Chief, may malaking hukbong tao sa City of Light. Kumpleto sa armas. Ilang sandali lang, pumasok din si Gobushan.
Chief, nakita ko rin. Paparating ang malaking grupo ng goblins, mukhang galing sa Beast King tribe. Sa narinig, dahan daw ang kumerba ang labi ni Lin Tian sa isang nakakatakot na ngiti. Nagtagumpay ang plano, heto na ang tunay na palabas. Kinagabihan, dumating sa City of Light ang mga hukbo ng dalawang malaking noble houses, Starmon at Faramon. Pagdating nila, sinalubong sila ng bagong mayor. Agad nagtanong si Starmon kung nasaan ang Sword Saint. Sa mga sandaling yun, isang misteryosong adventurer na nakabalot sa itim ang lumapit. Ang Sword Saint ay nasa isang importanteng misyon. Maaari ko bang malaman kung bakit kayo may dalang ganitong kalaking hukbo? Hindi natuwa si Count Starmon. Umirap siya at sumagot ng may pangmamaliit. Wala akong interes makipag-usap sa isang walang pangalang adventurer. Lalo na kung wala ang Sword Saint. Ninas ang lalaki sa ilalim ng balabal. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Isa akong Dragon Slayer, at nakipaglaban ako sa tabi ng Sword Saint. Nang marinig yun, biglang nagiba ang tono ni Count Starmon. Agad siyang humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na nandun sila para lipulin ang mga goblin. Pero bago pa niya matapos ang paliwanag, isang dambuhalang itim na anino ang biglang bumagsak sa taas nila. At nang sumayad sa lupa ang mga paa nito, sabay-sabay na lumitaw mula sa dilim ang napakaraming goblin, sumisigaw ng nakakabinging sigaw ng digmaan. Opisyal nang nagsimula ang laban. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.